O sige kayo, halimbawa, yun nga, meron kayong moment na nag-relapse malala kayo, tapos nadadala na kayo ng emosyon, naiiyak na kayo or what, anong ginagawa ninyo? Hinahayaan nyo yung sarili ninyo to cry it out or dinidistract nyo agad yung sarili ninyo? Girl, yung nangyari sa akin. Girl? Nangyari sa akin, ha? Dinidrive ko yung kotse ko, papunta ako somewhere. Tapos, yung song na yun. Oo, nag-play. Plinay ko talaga. Okay, guys. Ay, sinasaktan mo yung sarili mo? Sinasaktan ko yung sarili ko. Tapos, galing mo, ah. As in, iyak Sadista. talaga ako ng iyak. As in, iyak ako ng iyak talaga. Tapos nung after na ng song, parang, okay na ako. Kinailangan mo lang ilabas. Kinailangan ko lang siyang ilabas. So, that's how I am as a person. Talagang give ako ng give. Hanggat sa maubos na ako na parang wala na talaga. Well, depende din talaga siguro sa situation yan. Kasi minsan, parang game naman ako sa ganun na kung kailangan ko iiyak. Pero minsan din, kailangan ko lang talaga i-distract yung sarili ko kasi hindi na siya worth it na iyakan pa. Pero kanya-kanya naman kasi tayo ng ways of coping eh. Yes. Iba-iba talaga. Ako, kapag wala naman akong kailangang gawin, yung may free time ako na umiyak ng umiyak, iiyak talaga ako ng iiyak. Same. Talagang, yung all I ask, naka-loop. Oh my God! Naka-loop. Tapos iiyak lang ako ng iiyak. Tapos may time naman na, syempre hindi mo din naman alam kung kailan dadating yung mga trigger na yan. Minsan on the way ka sa trabaho, minsan nasa trabaho ka na, may makikita ka, may maaamoy ka, may maririnig ka na makakapagparilap sa'yo. Doon, matik, isip ka, distract agad, hanap ka ng something para hindi ka madala. Pero ayun, kapag kayang magpadala, nagpapadala talaga. Alam niyo ba, may kwento ako. Di ba yung song na yan, Kahil na Langit? Ilang araw ko din yan paulit-ulit piniplay. As in, like, even sa condo ko, sa car ko. And one time, may shoot ako sa condo ko, like, for a brand, gano'n. So, nandun yung videographer, gano'n. Naka-play yan. Sabi ko, uy, play ko lang to. Sorry, pag paulit-ulit. Sabi niya, okay lang, ma'am. Ganyan, okay lang. Eh, nagkaroon kami ng mga revision, so we had to shoot again. Tapos, sa condo ko ulit. Ay, nakasakay siya sa kotse ko kasi sinundo ko siya para papunta ng condo. Bro, sabi pa niya, ma'am, hanggang ngayon, yan pa rin piniplay. Nakaramdam siya, Mars, na nagre-relapse ka. Nakaramdam siya. Sabi ko, hindi, trip ko lang talaga yung song, sabi ko, kasi bago ko na-discover. Ganito. Ngayon, malalaman na niya na, may pinagdadaanan pala. Noah, pag nanonood ka, i-revise mo na lang ang video, ha? Okay. Okay, magbabasa tayo ng Reddit story. Go for it, Teo Marie. Okay, this is from Reddit, r/offmychestph. Yung title niya, anyone here who's relapsed so many times but is still trying to move on? Gusto ko lang malaman na di lang ako ang nag-iisang tanga sa mundo na nagre-relapse every time nagme-message yung ex niya. I know, tanga. Sobrang tanga and I hate myself and I'm not proud of it. Pero I guess ito yung part na di mo ma-explain kasi love mo pa. So you throw any rational thoughts out the window and jump back to the same toxic routine because albeit being toxic, it was also once your safe haven until you realize di na talaga kaya. Back to no communication for months, then same cycle na naman pag nagme-message siya. He's blocked in every SOCMED and even on my phone, pero he would always find a way to contact me. And I'm not proud of it, but every time he does, na-activate yung katangahan ko and I think at the back of my head, mahal pa niya ako. Sobrang tanga ko talaga. Sobrang tanga ko talaga. Sana di na ako nagising kanina. It's day 1 again today and hopefully the last time I'll have to start over again. Wow. Starting over again. Natin binasa yan. Mars, ang bigat na pinagdadaanan niya, kinantahan mo lang siya. Para light lang, hindi ano. Hindi ko alam kung ano lang sasabihin. Hindi ko rin alam sasabihin ko. Kawawa naman siya. Oo nga. Pero ang hirap nung ganong sitwasyon. Na-experience mo ba yung parang ganong kalala? Ako, oo. Ikaw, Mars. Tagal? Sobrang tagal. Like, never nyo ba, like, kunwari, nung na-experience mo never mo ba na parang lagi ka sumasama sa friends mo para ma-distract ka, ganyan? Sumasama. Nagpapadistract naman. Pero na pag nag-message na naman, parang tanga-tanga talaga.
Na-activate talaga yung let's vote in! Yes. Uwi na rin ako. Parang bobo talaga. Na para bang di siya pinalaki ng magulang niya na tama. Oh, nobody's son. Parang ganituin ako. Tapos pag di ka tinext, ikaw din magagalit ka. Oo, bobo kasi. Meron talaga, like legit. Meron ako siguro 5 years na pabalik-balik ako. 5 years? 5 years. Pabalik-balik? Mm. Nakailang round trip ka? Ilan nag-asos mo doon? Ayun, naubos.